Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang ating mga senior citizen. Ang paggising ba ng 2:00 ng madaling araw gabi-gabi ay tila normal na lang para sa inyo na lampas na sa edad 65? Paano kung sabihin ko sa inyo na ito'y tahimik na nakakasira sa inyong puso, memorya, at maging sa inyong mga bato o kidneys? At ang mas malala pa, isang karaniwang healthy habit na ginagawa ninyo araw-araw ay maaaring lalo pang nagpapalala nito. Bilang isang urologist, nakita ko na ang daan-daang nakatatanda mula Cebu hanggang Quezon City na nagtiis ng maraming taon ng putol-putol na tulog dahil lang walang nagsabi sa kanila ng maliit na sikretong ito. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano mismo ang idadagdag sa inyong pang-araw-araw na inumin para mapakalma ang inyong pantog, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at sa wakas ay makatulog ng mahimbing. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyo. Paki-share naman po sa comments sa ibaba. Kahit isang simpleng mensahe lang ay makakatulong para magkaroon tayo ng koneksyon bilang isang komunidad. At kung mahalaga ang paksang ito para sa inyo o sa isang taong mahal ninyo, pakipindot po ang subscribe button at i-on ang bell icon para hindi ninyo malampasan ang mga susunod na health tip na ginawa, lalo na para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Magsimula na tayo dahil isang pagbabago lang, isang kutsarita, isang gawi ay maaaring magbalik ng inyong mahimbing na gabi. Pagkatapos ng edad na 60, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang tahimik na napapansin ang isang kakaibang pattern sa kanilang pagtulog. Hihiga ka sa kama pagkatapos ng isang mahabang araw. Pagod ang iyong katawan. Dahan-dahang pipikit ang iyong mga mata. Ngunit makalipas lang ang 2 oras, magigising ka ulit. May bahagyang pressure sa iyong tiyan, hindi naman puno, pero sapat ang pagkaapurahan para bumangon ka sa kama. At mangyayari ulit ito ng 3:00 ng umaga. Tapos minsan, 5:00. Nagsisimula ka ng magtaka, bahagi lang ba ito ng pagtanda o may gustong sabihin ang katawan ko? Bilang isang urologist, masasabi ko sa inyo ng may pag-iingat at katiyakan, nagsasalita po ang inyong katawan. At ngayon, gusto ko kayong tulungang makinig ng mabuti. Isang malaking dahilan ng pagbabagong ito ay isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan. Isang hormone na tinatawag na vasopressin. Noong bata pa tayo, tinutulungan ng hormone na ito ang ating mga kidney na matulog sa gabi sa pamamagitan ng pagpapabagal sa produksyon ng ihi. Ngunit pagtuntong ng edad 16, mas kakaunti na ang vasopressin na ginagawa ng katawan. Kaya kahit natutulog ka, patuloy na nagtatrabaho ang iyong mga kidney, sinasala ang tubig, gumagawa ng ihi, pinupuno ang iyong pantog, at pagsapit ng hating gabi o madaling araw, ang pagnanais na umihi ay nagiging napakalakas para baliwalain. Pero hindi lang iyan. Ang pantog mismo ay nagiging mas sensitibo habang tumatanda. Noong mas bata ka, kaya nitong mag-imbak ng 400 hanggang 500 ml ng ihi bago magpadala ng senyales sa utak. Ngunit, pagkatapos ng 60, kahit 150 ml lang, halos kalahating baso, ay parang kailangan ng ilabas. Hindi ito dahil sira na ang pantog. Ito'y dahil mas reaktibo na ito ngayon, parang kampana ng simbahan na masyadong maagang tumutunog. Sunod naman ang issue sa bilis ng kidney. Habang tayo ay tumatanda, mas mabagal magsala ang mga kidney sa umaga. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili ang likido sa katawan, lalo na sa mga binti at ibabang bahagi
At kapag humiga ka na para matulog, ang likidong iyon ay aakyat muli. Biglang hahabol sa trabaho ang iyong mga kidney, ipoproseso ang lahat ng tubig na iyon, at itutulak papunta sa pantog kung kailan gusto mo nang magpahinga. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa na maaaring pamilyar sa inyo. Si Mang Lito, isang retiradong guro mula sa Davao, ay minsang nagsabi sa akin na naniniwala siyang mahina ang kanyang mga kidney. 3 beses siyang nagigising gabi-gabi kahit na iniiwasan niyang uminom ng maraming tubig. Ngunit nang suriin namin ang kanyang kaso, wala kaming nakitang mali sa kanyang mga kidney. Ang totoong issue, karamihan ng iniinom niyang tubig ay pagkatapos ng 6:00 ng gabi, at huli na itong napoproseso ng kanyang katawan. Hindi sira ang kanyang pantog, napuno lang ito sa maling oras. Nang ilipat niya ang kanyang pag-inom ng tubig sa umaga at maagang hapon at humihigop na lang pagkatapos ng 7:00 ng gabi, nagbago ang lahat. Sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng 5 hanggang 6 na oras ng diretso. Walang gamot, walang takot, mas magandang timing lang. Mahal kong senior, hindi kayo tinatraidor ng inyong katawan. Hinihiling lang nito ang mga bagong gawi na tugma sa bago nitong ritmo. At kapag nakinig kayo ng may kabaitan, magagabayan ninyo ito pabalik sa balanse. Dahan-dahan, paunti-unti, bawat gabi. May isang espesyal na bagay akong gusto nga ibahagi sa inyo ngayon, mahal kong senior. Isang bagay na simple, natural, at malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Isang tahimik na sangkap na matagal nang nasa inyong kusina, ang maaaring may hawak na kapangyarihan upang bigyan kayo muli ng mahimbing na mga gabi. Hindi ito gamot. Hindi ito kemikal. Ito ay isang maliit na buto na tinatawag na methi o fenugreek na ibinabad magdamag at idinadagdag sa inyong pang-araw-araw na tubig. Oo, yun lang. 1 kutsara lang ng ibinabad na methi seeds ay maaaring magsimulang pakalmahin ang inyong pantog, paginhawahin ang inyong panunaw, at bawasan ang mga apurahang pagpunta sa banyo ng 2:00 ng umaga. At ang pinakamaganda, ang butong ito ay hindi banyaga, hindi mahal, at hindi bago. Bahagi na ito ng mga kusina at kaalaman ng ating mga lola sa loob ng maraming henerasyon. Kaya bakit napakabisa ng methi? Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa paraang nirerespeto ang inyong karanasan at kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay nagiging mas reaktibo, lalo na ang pantog. Kaunting iritasyon sa dingding ng pantog, kaunting pamamaga sa ibabang bahagi ng tiyan, at bigla ka na lang nagigising ng paulit-ulit sa gabi. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ganito lang talaga ang pagtanda. Ngunit sinasabi na ngayon ng agham na kung babawasan natin ang iritasyong ito, muling tatahimik ang pantog. At ang methi ay isa sa pinakamahinahong paraan para gawin iyon. Ang fenugreek seeds ay naglalaman ng mga natural na compound na lumalaban sa bahagyang pamamaga sa loob ng katawan. Kapag ibinabad mo ang mga buto magdamag sa maligamgam na tubig, ang mga compound na iyon ay dahan-dahang lumalabas. Ginagawang isang banayad na healing tonic ang tubig. 3 bagay ang ginagawa ng tonic na ito. Una, dahan-dahan itong binabawasan ang pamamaga sa paligid ng pantog. Ibig sabihin, titigil na ang iyong mga nerve sa pagpapadala ng mga maling alarma sa utak tuwing hating gabi. Pangalawa, pinapabuti nito ang paraan ng pagsipsip ng tubig ng iyong small intestine. Kaya sa halip na lahat ng tubig ay dumiretso sa mga kidney sa gabi, ang ilan dito ay nababalanse
ng mas maaga sa araw. At pangatlo, sinusuportahan nito ang balanse ng hormone, lalo na sa mga nakatatandang may diabetes o maagang yugto ng kidney stress. Ngayon, baka nag-iisip kayo, paano ko gagamitin ang methi sa ligtas at epektibong paraan? Hayaan ninyo akong gabayan kayo. Kumuha ng isang patag na kutsarita ng methi seeds, hindi sinangag, payak lang, at ibabad ito sa isang maliit na mangkok na bakal na may 150 hanggang 200 milliliters na tubig sa gabi. Hayaan itong nakatakip hanggang umaga. Kinabukasan, habang walang laman ang tiyan o mga 30 minuto bago mag-almusal, inumin ang tubig na iyon ng dahan-dahan. Maaari ninyong nguyain ang mga buto kung gusto ninyo, o lunukin na lang ng buo kasama ng tubig. Kung hindi ninyo gusto ang lasa, huwag mag-atubiling magdagdag ng ilang patak ng maligamgam na jera, cumin water, o kahit isang kurot ng ajwain, carom seeds. Ang iba ay iniinom ito pagkatapos mananghalian, lalo na ang mga madalas kumain ng mabibigat na pagkain sa hapon. Ang susi ay ang pagiging consistent, hindi ang dami. Gawin ito araw-araw sa loob ng hindi bababa sa 10 hanggang 14 na araw, at pagkatapos ay obserbahan ang inyong katawan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang totoong kwento, isa na nakaantig sa aking puso bilang isang doktor. Si Aling Teresita ay isang 50 taong gulang na retiradong prinsipal mula sa Iloilo. Dati siyang malakas, aktibo, laging nagbabasa ng mga libro at tumutulong sa mga panalangin sa umaga sa kanilang simbahan. Ngunit sa loob ng halos 2 taon, nahirapan siya sa putol-putol na pagtulog. Matutulog siya ng alas 9 ng gabi, ngunit pagsapit ng hating gabi, gising na siya ulit. Tapos ulit ng alas 2:30 ng umaga, at minsan isa pa sa madaling araw. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niya ang pagnanais na umihi, ngunit halos kalahating baso lang naman ito. Dahil dito, siya ay pagod, tuliro, at bigo. Sinabi niya sa akin, "Doktor, ayaw kong umasa sa mga sleeping pill. Wala bang natural na paraan?" Tiningnan namin ang kanyang mga gawi. Umiinom siya ng sobrang daming tubig pagkalubog ng araw, huli nang kumakain ng hapunan, at hindi niya alam ang mga benepisyo ng methi. Kaya gumawa kami ng 3 maliliit na pagbabago. Sinimulan niyang inumin ang karamihan ng kanyang tubig bago mag-alas 4 ng hapon. Inilipat ang kanyang hapunan sa alas 6:30 ng gabi at nagsimulang uminom ng methi water tuwing umaga. Sa loob ng 1 linggo, ang kanyang pag-ihi sa gabi ay nabawasan mula 3 beses sa 1 beses na lang. Sa pagtatapos ng 2 linggo, nakatulog siya ng 6 na oras ng diretso sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon. Naging mas masigla ang kanyang boses, mas malinaw ang kanyang mga mata, at may sinabi siyang maganda sa akin. "Doktor, pakiramdam ko ay nabubuhay akong muli, hindi lang basta nag-e-exist." Iyan ang kapangyarihan ng isang simpleng buto. Kita ninyo, ang methi ay hindi isang himala. Ito ay agham na nakabalot sa tradisyon, ngunit dapat natin itong gamitin ng matalino. Maaari ninyo ring isabay ang methi sa iba pang mga sumusuportang inumin. Maraming nakatatanda ang nasisiyahang humigop ng maligamgam na jeera, cumin water sa hapon. Nakakatulong ito sa kabag at panunaw. O isang maliit na tasa ng gatas na may luyang dilaw, turmeric, o haldi milk bandang alas 7 ng gabi, na sinusundan ng 2 higop lang ng tubig. Tandaan, ang layunin ay hindi itigil ang pag-inom. Ang layunin ay uminom ng maaga at uminom ng matalino. Iwasang uminom ng methi water bago matulog.
Bibilangin pa rin ito bilang likido. Iwasang lagyan ito ng asukal o pulot. Hayaan itong simple at natural. At kung kayo ay may diabetes o umiinom ng malalakas na gamot, magtanong muna sa inyong doktor bago magsimula. Ang methi ay maaari ring makatulong na mapababa ang blood sugar sa ilang tao. Kaya mahal kong senior, ang mensahe ngayon ay simple. Hindi ninyo kailangang magtiis ng tahimik. Hindi ninyo kailangang umasa lamang sa mga tableta o mamahaling supplement. Minsan, ang sagot ay nasa inyong tahanan na pamahan, tahimik na naghihintay sa isang maliit na garapon malapit sa inyong mga pampalasa. Subukan ang Methi Water sa loob ng 10 araw. Obserbahan ang inyong pagtulog. Pansinin kung paano kumikilos ang inyong pantog at damhin. Kung paano nagsisimulang magbago ang inyong mga umaga dahil karapat-dapat kayong magpahinga. Karapat-dapat kayo sa tuloy-tuloy na enerhiya at karapat-dapat kayo sa pagkakataong muling madama na kontrolado ninyo ang sitwasyon, isang higop sa bawat pagkakataon, isang gabi sa bawat pagkakataon. Maraming nakatatanda sa Pilipinas, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang nagsisimulang bawasan ang kanilang pag-inom ng tubig sa gabi, sa pag-asang makakatulong ito sa kanila na makatulog ng mahimbing. Itinitigil ninyo ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Iniiwasan ninyo ang punong baso malapit sa oras ng pagtulog. Ngunit gabi-gabi pa rin, nagigising kayo ng 1:00 ng madaling araw. Tapos ulit ng alas 3:30. Tahimik ninyong iniisip, bakit nangyayari pa rin ito? Gayong binawasan ko na ang pag-inom ng tubig. Ang totoo, mahal kong senior, hindi ito laging tungkol sa kung gaano karami ang iniinom ninyo. Minsan, ito ay tungkol sa kung kailan at ano ang iniinom ninyo. At ngayon, gusto kong dahan-dahang ibahagi ang 5 karaniwang pagkakamali na tahimik na gumagambala sa inyong mga gabi kahit na sa tingin ninyo ay nag-iingat kayo. Magsimula tayo sa una. Mga inumin sa gabi na hindi mukhang tubig ngunit kumikilos pa rin na parang tubig sa loob ng inyong katawan. Maraming tao ang tumitigil sa pag-inom ng purong tubig pagkatapos ng alas 7 ng gabi, ngunit nasisiyahan pa rin sa isang mainit na mangkok ng sabaw, isang tasahang ng gatas na may luyang dilaw, o isang nakaka-relax na tsaa. Oo, ang mga inuming ito ay nagdudulot ng ginhawa. Oo, tila hindi sila nakakasama. Ngunit ang nakakalimutan natin ay lahat din ito ay likido. Maging ito man ay salabat, sabaw ng kamatis o gatas, walang pakialam ang inyong pantog kung gaano ito kasarap. Bibilangin pa rin nito ang likido. At dahil iniinom ito pagkalubog ng araw, napipilitang magtrabaho ang inyong mga kidney sa buong gabi. Ito ay humahantong sa mas maraming ihi na ginagawa kung kailan gusto ng magpahinga ng inyong katawan. Ang pangalawang pagkakamali ay isang bagay na nakikita ko sa maraming tahanan ng mga Pilipino, ang pag-inom ng lahat ng inyong tubig sa gabi dahil nakalimutan ninyo sa umaga. Ang umaga ay madalas na abala, mga dasal, almusal, gamot, kahit na pagtulong sa mga apo. Maraming nakatatanda ang kaunting-kaunti lang ang iniinom na tubig bago magtanghali. Pagdating ng alas 4 ng hapon, bigla ninyong maaalala, naku, isang baso pa lang ang nainom ko ngayong araw. Kaya iinom kayo ng 2 o 3 baso sa gabi para makahabol. Ngunit ngayon, ang huling tubig na iyon ay mananatili sa sistema at magiging ihi sa oras ng inyong pagtulog. Kahit tumigil ka pa ng alas 7 ng gabi, sinusubukan pa rin itong iproseso ng katawan. Ang resulta, magigising ka ng alas 2 ng umaga na nagtataka kung ano ang naging mali.
Pag-usapan naman natin ngayon ang isang napakakaraniwang gawi sa mga pamilyang Pilipino, ang pag-inom ng malamig na tubig mula sa frigider, lalo na sa mga buwan na mainit ang panahon. Habang ang malamig na tubig ay nakakapresko, maaari nitong mairita ang lining ng pantog. Lalo na sa mga nakatatanda, ang inyong pantog pagkatapos ng siksinta ay nagiging mas sensitibo sa temperatura. Ang malamig na tubig ay maaaring gawing mas aktibo ang mga nerve sa inyong pantog, nagpapadala ng mga senyales kahit hindi pa ito puno. Maaari ninyong maramdaman na kailangan ninyong umihi agad kahit nakaunti lang ang laman nito. Ang tubig na nasa room temperature o maligamgam ay mas banayad, lalo na pagkalubog ng araw. Kaya, kung mayroon kayong bote malapit sa inyong kama, hayaan itong nasa labas ng frigider. Ang ika-4 na gawi ay isa na kahit ako ay ginagawa ko noong mas bata pa ako, ang pagpunta sa banyo just in case, bago matulog. Mukha itong lohikal. Iniisip ninyo, uubusin ko na lahat bago ako humiga para hindi ko na kailangang bumangon mamaya. Ngunit ang paggawa nito gabi-gabi, kahit walang laman ang pantog, ay nagtuturo sa inyong utak ng maling bagay. Sa paglipas ng panahon, nagsisimulang maniwala ang inyong pantog na dapat itong alisan ng laman kahit na may 100 o 100 mililita lang. Lumilikha ito ng maling pagnanais na umihi at di magtatagal, magigising kayo ng paulit-ulit kahit na wala namang gaanong ihi. Sa halip, subukang umupo ng tahimik sa loob ng 5 minuto bago matulog. Tanungin ang inyong sarili, talaga ba ang naiihi ako? Kung hindi, magtiwala sa inyong katawan. Hayaan ang inyong pantog na magsinyas kung kailan ito tunay na handa, hindi dahil sa nakasanayan. Ngayon, dumako tayo sa isa sa mga pinakanakakagulat na sanhi ng paghihi sa gabi. Ang pagkain ng mga prutas na may mataas na water content pagkatapos ng hapunan. Oo, malusog ang mga prutas. Oo, magaan ang pakiramdam sa tiyan. Ngunit ang mga prutas tulad ng pakwan, kahel, ubas, at maging ang mga hiwa ng pipino ay naglalaman ng maraming tubig. Kung kakainin ninyo ito ng alas 8 o alas 9 ng gabi, lahat ng likidong iyon ay dahan-dahang ilalabas sa inyong digestive system. At pagsapit ng 1 o alas 2 ng umaga, puno na naman ang inyong pantog, hindi dahil sa tubig na ininom ninyo, kundi dahil sa prutas. Kung mahilig kayo sa prutas, kainin ito bago mag-alas 5 ng hapon. Ang papaya, saging, at peras ay mas nakakakalma, lalo na kung mas maaga sa gabi kinain. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Ramon, isang 18 taong gulang na retiradong bank manager mula sa Baguio. Napakadisiplinado niya. 2 baso lang ng tubig ang iniinom niya pagkatapos ng alas 5 ng hapon. Iniiwasan ang tsaa pagkalubog ng araw. At ganoon pa man, 3 beses pa rin siyang nagigising gabi-gabi. Akala niya ay dahil sa kanyang prostate. Ngunit pagkatapos ng isang simpleng pagsusuri sa lifestyle, natuklasan namin ang kanyang pangunahing pagkakamali. Kumakain siya ng mga hiwa ng kahel pagkatapos ng hapunan, humihigop ng sabaw ng kamatis ng alas 9 ng gabi, at laging pumupunta sa banyo ng alas 10 ng gabi para lang makasiguro. Dahan-dahan naming inayos ang kanyang mga gawi. Mga prutas bago mag-alas 5 ng hapon, walang sabaw pagkatapos ng alas 6:30 ng gabi, at walang pilit na pagpunta sa banyo. Sa loob ng 2 na araw, 1 beses na lang siyang nagigising at mas maganda na ang pakiramdam niya sa umaga. Kaya, mahal kong senior, ang mensahe ay simple. Ang pag-inom ng mas kaunting tubig ay hindi sapat. Dapat din kayong uminom sa tamang oras at iwasan ang mga tahimik na likido sa gabi.
Sa pamamagitan ng pagwawasto sa mga maliliit na gawi na ito, dahan-dahang matututong magpahinga muli ang inyong pantog. At kapag nagpapahinga ang inyong pantog, nagpapahinga din kayo. Walang tableta, walang komplikadong therapy. Maingat na timing lang at tiwala sa ritmo ng inyong katawan. Hayaan ninyong ito ay maging isang banayad na paalala, ang inyong mga gabi ay pag-aari pa rin ninyo. Sa ilang maalalahaning pagbabago lang, ang inyong tulog ay maaaring bumalik na parang isang matandang kaibigan, kalmado, malalim, at nakapagpapagaling. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang sinusubukang labanan ang pag-ihi sa gabi sa pamamagitan ng pag-inom ng mas kaunting tubig. Ngunit ang totoong sikreto ay wala sa pag-inom ng mas kaunti, kundi sa matalinong pag-inom. Kita ninyo, pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa timing. Hindi lang ito kung ano ang iniinom ninyo, kundi kung kailan at paano ninyo ito iniinom. At kung maiintindihan natin ang timing na ito, magsisimulang magpahinga ang ating pantog at ang ating mga gabi ay magiging payapa muli. Magsimula tayo sa isang simpleng prinsipyo. Inumin ang 70% ng inyong pang-araw-araw na tubig bago mag-alas 4 ng hapon. Nagbibigay ito sa inyong mga kidney ng sapat na oras upang salain ang mga likido habang may araw pa. Pagkatapos ng alas 5 ng hapon, dahan-dahang bawasan ang inyong pag-inom ng tubig. Humigop na lang ng maliliit na sipsip, sapat lang para mapanatiling komportable ang inyong lalamunan. At pagkatapos ng alas 7:30 ng gabi, maliban kung umiinom kayo ng gamot, iwasang uminom ng higit sa kalahating baso. Nakakatulong ito na manatiling kalmado ang inyong pantog habang natutulog at binabawasan ang mga hindi kinakailangang senyales sa utak sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang iinumin. Hindi lang purong tubig, kundi mga inumin na sumusuporta sa natural na ritmo ng inyong katawan. Isa sa pinakamakatulong na option ay ang Meti Water. Gaya ng tinalakay natin kanina, nakakatulong itong bawasan ang iritasyon sa pantog. Inumin ito ng alas 10 o alas 11 ng umaga, hindi sa gabi. Isa pang mahusay na pagpipilian ay ang Jeera Cumin Water. Pinapakalma nito ang tiyan at pinipigilan ang kabag na madalas na pumipiga sa pantog. Pakuluan lang ang isang kutsarita ng Jeera sa 200 ml ng tubig, hayaang lumamig at higupin ito bandang tanghalian. Para sa gabi, isang maliit na tasa ng gatas na may luyang dilaw o haldi milk bandang alas 7 ng gabi ay maaaring magpakalma ng mga nerve at suportahan ang mas malalim na pagtulog. Ngunit mag-ingat. Huwag uminom ng gatas pagkatapos ng alas 9 ng gabi dahil nagdaragdag pa rin ito ng likido na masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Panatilihin itong maligamgam, magaan, at walang asukal. Sa katunayan, isa sa aking mga pasyenteng matanda, si Mang Cardo mula sa Maynila, ay umiinom ng haldi milk ng alas 9:30 gabi-gabi. Akala niya makakatulong ito sa kanyang pagtulog, ngunit 2 beses pa rin siyang nagigising. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Inilipat ang kanyang gatas sa alas 7 ng gabi at binigyan siya ng Meti Water ng alas 11 ng umaga. Sa loob ng 1 linggo, nakatulog siya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga nang walang patid. Bumuti ang kanyang mood, naging stable ang kanyang blood pressure, at sinabi niya, "Doktor, sa wakas ay nakapagpahinga ako pagkatapos ng maraming taon." Ngayon, lumipat tayo mula sa mga inumin patungo sa kung paano ihanda ang katawan para sa pagtulog.
Isang banayad na gawain na malaki ang pagkakaiba ay ang pagmamasahe sa inyong ibabang bahagi ng tiyan bago matulog. Umupo ng komportable. Kuskusin ang inyong mga kamay upang painitin ang mga ito at ilagay sa inyong tiyan. Masahehin ng paikot pakanan ng dahan-dahan sa loob ng 3 hanggang 15 minuto. Pinapakalma nito ang inyong digestive system at nire-relax ang mga nerve ng pantog. Kung gagawing gabi-gabi, nagsisimulang matutunan ng inyong katawan na ito na ang oras para magdahan-dahan. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng inyong posisyon sa pagtulog. Maraming nakatatanda ang natutulog ng nakatihaya na may makapal na unan, ngunit maaari itong pumiga sa pantog at makagambala sa sirkulasyon. Subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa na may maliit na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod. Pinapabuti ng posisyong ito ang daloy ng dugo, panunaw, at binabawasan ang pressure sa pantog. Gumamit ng unan na sumusuporta sa inyong leeg, ngunit hindi gaanong itinataas ang inyong ulo. Ang kalmadong leeg ay nangangahulugang kalmadong utak at nakakatulong iyon upang manatili kayong tulog ng mas matagal. Panghuli, pag-usapan natin ang paghinga at damit pantulog. Dalawang bagay na madalas na hindi napapansin. Bago humiga, huminga ng 5 beses ng dahan-dahan, papasok sa ilong, palabas sa bibig. Damhin ang dahan-dahang paglaki ng inyong tiyan at pagkatapos ay paglambot habang nagbubuga kayo ng hangin. Ang simpleng pagkilos ng maingat na paghinga ay nagpapakalma sa nervous system. Pinipigilan din nito ang mga maling senyales mula sa pantog, mga senyales na madalas na gumigising sa inyo kahit hindi puno ang pantog. Pagdating sa damit, iwasan ang makakapal at mabibigat na patong kahit sa taglamig. Magsuot ng magaan na koton o linen na damit pantulog na hinahayaang makahinga ang inyong balat. Kung nilalamig kayo, gumamit ng magaan na kumot sa halip na magsuot ng mga sweater sa pagtulog. Ang sobrang init na katawan ay maaaring humantong sa pagpapawis, dehydration, at pagkauhaw sa gabi. Ang pagpapanatiling malamig ng katawan ay nakakatulong sa mga kidney na magpahinga at ang inyong tulog ay nagiging mas malalim. Kaya mahal kong senior, tandaan na ang mahimbing na pagtulog ay hindi lamang itinatayo gamit ang mga tableta. Ito ay hinuhubog ng inyong pang-araw-araw na gawain, inyong timing, inyong mga inumin, at inyong kapaligiran. Bawat maliit na pagbabagong ginagawa ninyo ay nagpapadala ng mensahe sa inyong katawan. Ligtas ka, pwede ka nang magpahinga. Tulad ni Mang Cardo, maaari ninyo ring maramdaman ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw. Sa isang kutsara ng methi sa tamang oras, isang mas magaan na hapunan, isang mainit na masahe sa tiyan, at malalim at malambot na paghinga. Maaari ninyong matuklasan na ang inyong mga gabi ay hindi na para sa pag-aalala. Ang mga ito ay para sa kapayapaan dahil ang pahinga ay hindi isang luho. Ito ay isang karapatan at ang inyong katawan kahit ngayon ay naaalala kung paano matulog kung gagabayan lang natin ito ng may pag-iingat. Mahal kong senior, kung nakaabot kayo sa sandaling ito, nakikinig ng may pag-iingat at interes, hayaan ninyong sabihin ko ito mula sa aking puso. Ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi lang simpleng pagtanda. Ito ay ang paraan ng inyong katawan na dahan-dahang nagsasalita, humihingi ng kaunting pangunawa at mas kaunting takot. At bilang inyong doktor, malinaw ang aking mensahe. Hindi kayo sira. Hindi kayo walang pag-asa. Kailangan ninyo lang pakinggan ang inyong katawan sa bagong paraan at tumugon ng may mga bagong gawi.
Kapag nagdagdag kayo ng isang kutsara ng ibinabad na meti sa inyong inumin sa umaga, hindi lang kayo umiinom ng isang remedyo sa bahay. Nagbibigay kayo ng mensahe sa inyong pantog. Pwede ka nang magpahinga. Sinasabi ninyo sa inyong nervous system, tapos na ang trabaho para sa araw na ito. At binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pangalawang pagkakataon na maghilom. Hindi gamit ang mga tableta, kundi gamit ang karunungan na naipasa sa maraming henerasyon. Ang maliit na butong iyon, ang mainit na higop na iyon, ay maaaring magbalik sa inyo ng isang bagay na mahalaga. 6 na oras ng tahimik at payapang tulog. At maniwala kayo sa akin, magpapasalamat ang inyong katawan. Maaaring hindi nito sabihin sa salita, ngunit mararamdaman ninyo ito sa mas magaan na mga umaga, sa mas kalmadong pag-iisip, sa mas matatag na mga hakbang. Kapag nagbago kayo ng may kahinahunan, tutugon ang katawan ng may biyaya. Hindi biglaan, ngunit dahan-dahan at tapat, tulad ng isang kaibigang umuuwi. Ang mahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang ating katawan ay hindi ating kalaban, lalo na sa ating pagtanda. Ito ay ating kasama na nangangailangan lamang ng bagong paraan ng pakikinig at pag-aalaga. Ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi na ginagawa ng may pagmamahal at pasensya ay may malaking kapangyarihan na ibalik ang balanse at kapayapaan sa ating buhay. Kaya kung mayroong bahagi sa mensahe ko ngayon na nakaantig sa inyong puso, kung nakaramdam kayo kahit ng maliit na pag-asa, inaanyayahan ko kayong i-type ang salitang pag-asa sa comments. Ang isang salita ninyo ay maaaring magbigay ng lakas sa iba na tahimik na nanonood tulad ninyo. At kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito, pakibahagi naman po sa isang kaibigan, kapitbahay, o mahal sa buhay na madalas ding magising sa gabi. Maaaring hindi lang isang tip ang ibinibigay ninyo sa kanila, kundi ang regalo ng mahimbing na pagtulog. Hanggang sa muli nating pagkikita, hangad ko para sa inyo ang mga gabing sintahimik ng kampana ng simbahan sa madaling araw at mga umagang sinsariwa ng simoy ng hangin pagkatapos ng ulan. Mabuhay po kayo at mag-ingat.